bago po tayo lumaki ng tao, wala po tayo salamat mo bigay sa akin at sana ng iyong nagawa sa siyang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyong matatulog, kaya marapat niya ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa iyo nang gagaling lahat sa akin, buhay ko ibig, ikaw ang nagtawid, biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling lahat sa akin. Aming Diyos, labiyang nagpipita, yakari sa iyo ng ulan, maging buhay ay iyong
puso ko ay puno ng pagpupuri. Salamat mo bigay sa akin at sana ng iyong narawan. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyong manatag mo. Kaya't marapan lang ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa iyo lang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't ibig, ikaw ang nagtanging. Biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo lang gagaling. Lahat sa iyo lang gagaling. Lahat sa akin. Buhay ko't ibig, ikaw ang nagtanging. Biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo lang gagaling. Lahat sa akin. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyo manatag mo. Kaya't marapan lang ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa iyo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't ibig, ikaw ang nagtanging. Biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling. Lahat sa iyo nang gagaling. Lahat sa aming buhay, buhay ko't ibig, ikaw ang nagtanging. Biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling. Lahat sa akin. Sa iyo nang gagaling. Sa iyo nang gagaling. Lahat sa akin. Sa iyo nang gagaling. Sa iyo nang gagaling. Lahat sa akin. Yes, Lord.
bawal tuloy na samahan ko pag-uwi ng mali school sila sa mga kahit na makakagulay at kayo sa loob sa aking buhay pag-ulang ko sinubuhay pag-uwi ng lalo na sa world ay akasagta hindi po ako napag-employers sa kalakasan na nabalansin. Kailangan ko po sa loob ko. Kailangan ko namin wala pa. Kailangan ko namin patuloy na lang po ako ng mga sila nalulugyan ko sa lugar sa ibanan sa kanila paano mahalaga ang bawain sa lugar. Patuloy namin na sa lugar sa mga Jesus. Sa mga dati parang ako po sa lugar sa lugar na bago po tayo bago sa ating pagkakulit na meron na ako po bakit mahalaga ako po sa at pagbabahagi ng sa ibig ko bakit mahalaga ang pagbabasa at pagbabahagi ng salita Kailangan ko na po ulit natin. Paulit po na sa tanong. Bakit mahalaga ang pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos? So, bakit mahalaga? Pero lahat po ng kanilin mo lang. So, bakit mahalaga yun? So, syempre, kaya ako mahalaga yung pagbabasa ng Bible dahil yun po yung bukas sa ating ng Panginoon. Sabi na, kaya kailangan natin magbasa. Ito, dahil ko na rin yung pastor. Everything na siya sa labas. Na kailangan natin magbasa upang kailangan natin magbasa. Especially sabi na if nasa paghihanap, if ever na nasa salimutan tayo. Kailangan natin magbasa ng Bible upang malaman natin yung patutuhanan. Sabi na, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makakarating. Amen. Or makakapasok sa kanilang ng Diyos. Amen. Kung hindi, kaya kailangan natin magbasa ng Bible upang malaman natin kung ano nga ba kung paano nga ba yung buhay ni Jesus. Amen. Kung paano nga ba natin susundin yung mga utos na sa ating buhay. At yung pangalawa, bakit kailangan natin magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Sabi nga, dahil yun yung nararapat. Amen. Dahil yun yung utos ng Panginoon. At sabi nga, upang mabahagyan rin natin ng salita ng Panginoon ng ibang tao na walang magkakakilan ng salita. Amen. Natatanggapin siya ng Diyos ay yung mga harinis sa kanilang buhay. Amen. Na nagbibigay ng kaligtasan. So yun po. Amen. Kaya maganda na magbasa tayo ng Bible. Amen. Dahil yun rin yung nararapat upang mas lalo tayong tumatag sa buong pananampalataya. Amen. At kailangan natin ng mga kawakan. Amen. Dahil yun din. Amen. Malaking tulong yun. Amen. Upang gabayan tayo ng Panginoon. At kailangan natin magbahagi ng salita. Sabi ko nga po kanina. Upang mag-share din ang word of God ng iba. So, ayun lamang po sa Diyos po sa kung malagay mo sila part siya ng buhay. Huwag natin siyang gawin compliance. Kasi focus na kami. Gawin natin part siya ng buhay. Kasi pag nahihil na tayo dahil hindi tayo nakapasa, hindi tayo nakatel. Nahihil na tayo minsan, pag-uutong na. Kasi part siya ng buhay. Kung mo dahil part siya ng buhay, hindi ka mabubuhay kung nakapasa. Ganun din yung gawin natin. Basahan sa ilan ng kasi part siya ng buhay. Part siya ng pamumuhay ng sumunod. Kasi yung, sabi nga, mahalaga din yung pag-share ng salita ng Panginoon. Kasi, masusunod natin sila sa pamamagitan. Kasi, sabi niya, tumayo kayo at ipamahagi mo. Sa pamamagitan, masusunod natin. Kaya ayun masasabi niya, napaka.
Pero yung dahil malaki yung sabi nga ako, bilang sa tumanggap ng visas, bilang mga kusta, ay sabi nga ako dahil sila lumimit sa Espiritu. Bilang mga dahil sila lumimit sa Espiritu, tayo ay kailangan kumamit sa mga Espiritu na tayo. Sabi nga ng mga report, hindi lamang sa nabubuhay ang tao, hindi sa mga salita, tawag sa Espiritu. Sabi nga, kung tayo kumakain sa natin, sikal, ay tayo nakakain sa spiritual. Walang iba yung salita. Ito yung nabibigay doon sa yung salita ng Diyos. Walang iba yung sigisa. Sabi nga ng diyan hindi ka naman yan, hindi ako nagkakaroon na pag-iyon pagkasimulahan na rin ng salita ng Diyos. Kasama ng Diyos ang salita. Hindi sa salita. Kapag tinatanggap natin yung Jesus, sabi mo, yung salita, nagkakaroon tayo. Tumalakas tayo, sabi nga, sa'yo pinapay yung ibig. Kaya, ayun, malagay ko yung hindi na nalalaman at ito yung parang natin magkalaw ko na natin Diyos at pag-ibig sa pagkasa ng salita natin sa pag-ibig ng salita. Napakalaga talaga. Mag-ibig ko na pati ako pamalagay ng pagkasa natin. At pangalawa, bakit mahalaga ang pagkakaroon? Bakit mahalaga ang pagkakaroon? Kung sa lahat, ito sa mga Panginoon, pamati natin ang salita. Sabi nga po, nagkakaroon na ako para ng parataya sa tao, kapag siya nakakawin sa salita ng Diyos. Para makakaroon niya. Roma 10:17, yung pinakalit na ang buwan ng sabi ko sa'yo, nagkakaroon namin ng kung hindi natin mabahagi yung salita ng Diyos, ay hindi niya magkakaroon natin salita ng Diyos ay hindi yung mga Amerika o Diyos para sa mga sabi nga po ang salita ng Diyos ay kailangan ng kakayahan pag-uwi ng salita. Kaya sabi nga natin makita sa mundo sabi nga ito ang bago lang ay salita ng Diyos ay kakayahan pag-uwi ng tao at nakita sa pamilya ng tao. Uy, makalaga talaga. Sobrang nakakalaga sa mga lalo-lisig at mga tao na walang tulungan. Para magpapalitasan. Dr. Wallace, Dr. Wallace. Dr. Wallace. Pangalan mo kung sa pamilya na ibutin mo at pagsabihin ng mga tao at palakasin ko ng ngayon o siguro makilan ng mga
Sabi ko dito, ipangalan mo ang salita. Christiano, alaga ko na, ipangalan mo natin yung salita. Dahil utos ng Panginoon na ipangalan, o ibahagi ko natin yung salita ng Diyos. Dahil magkakaroon lang ito ng salita kung isang tao kung siya ng salita ng Panginoon. Kapag magkakaroon lang ito ng salita ng tao, sumahain ito ng spiritual na pananampalataya. Sabi nga sa worker na hindi lang ito pinapay sa tao sa bawat mga salitang ng tao sa ating. Kaya bilang sa mga hingin ng ating Panginoon kung tayo mahihiyang ipangalan ng salita ng Panginoon, huwag natin tago yung makayahan natin na ipahayag ng salita dahil mahalaga, dahil tayo ay Kristiyan, dahil tayo yung magiging ilaw, tayo yung magiging pag-asa ng dito, dahil lang natin yung kasalanan. Sana yung po tayo pag-unahan ng loob ay pangalan ng salita ko. Sabi ito dito, pagsikapan mo lumiyan sa pag-unahan mo. Sabi ito dito, pagsikapan. Pagsikapan o masipag o sarap po tayo. Ipahayag yung salita ng Panginoon. Kahit na dahil po tayo marana natin. Kasi yung karamdaman natin, yung ginagawa po natin. Ay pagsikapan po daw natin. Ipahayag yung salita. Sabi dito na, napapanahon tayo po. Ano man yung panahon, ano man yung sitwasyon, ano man yung klima, sa ito ay pahayag natin yung salita ng Panginoon. At sabi dito, inuwi mo at pagsabihan inuwi daw po natin mga tao at pagsabihan natin. Dito po sa ating church na pinalaman po ng ating Panginoon na yung mga leaders, yung ating pastor, upang ipahayag yung kanilang salita, upang magsabihin ng mga tao na nawawalan ng namin po, ilalim sa Panginoon po, yung mga tao na tayo. Pinalaman po ng buhay, yung mga instrumento, at ganun din po sa buhay natin, yung mga kabataan, hindi po ng ating Panginoon na inumin po natin yung mga kapatid po natin, pagsabihin po natin yung mga kapatid po natin na nilalamig, kapatid po natin na nililigaw po ng mentas. At patuloy na paalahala po natin sila kung gaano po mahalaga yung gawain ng ating Panginoon sa lupa. Paalahala po natin sila dahil alam po natin na nilapit na po yung pangalawang pagkarin po ng ating Panginoon. Wala kasi ang Panginoon doon sa pamamagitan ng Panginoon. Sabi mo dito, wala kasi doon po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon. Isa po sa mga tao na bilang nakaranas ng stress, ng depression, ng tapos sa buhay nila. Minsan, example din na kapag yung isang tao nakakaranas ng karamdaman sa kanyang spiritual na pananampalataya o ng spiritual na kailangan niya need na kanyang ng Panginoon magpilong yung kanyang pagkikina lahat siya. Kailangan ng bilang sa tao, kailangan ng tao na nakakarinig siya ng salita ng Diyos upang lumakot sa kanyang loob. At huli po natin yung makikatulong sa mga pagpapilong sa kanila. Ano mga tulong kanilang mga nararamdaman, doon yung nilang naranasan, ay kayang pag-uwi ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay makapagdaling kahit na kaya kong magbago ng buhay ng isang tao. Sabi rin dito, huwag po tayong makabot na paalalahanan yung mga kapatid po natin na hindi na po na nakakadala sa kanyang gawain. Huwag po tayong makabot na palagi po silang ay may
sabi rin po dito sa Matthew chapter 4 verse 2, sapagkat ang mag-ilaga ng Diyos ay buhay at mag-isa at madalas dito sa ating mga talaksan at may karamang. Sabi po dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mag-isa. Kailan sa Lord? Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita po ng Diyos ay mag-isa na kahit ano ng sitwasyon, ano ng problema, ano ng pagsulungan ng naranasan ng isang tao, ay kayang mabuti o kayang bigyan ng katagumpayan ng salita ng Diyos sa kanyang mga naranasan ng problema. Basta magtiwala lang sa Panginoon sa magtiwala sa bawat mga salita ng ating Panginoon. Dati, bawat mga pangako ng Panginoon na hindi nakakalimutan ng pangako ng tao na maaaring magpako dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako na at sinasabi rin dito na ang Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Sabi nga po niya na ang simula ang nandiyan ang salita. Ang salita ay Diyos na ang Diyos ay salita. Ang salita po ng Diyos ay Diyos. Kaya kapag po nakakarinig po tayo sa salita ay parang hinihigit po ng Panginoon sa naranasan ng Diyos na ito kapag pinakausap po natin ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanilang at pinakausap po tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanilang salita. Kaya kapag meron po tayo mga problema o mga pagsubok na kinakaharap, patuloy lang natin isipin na mas malakas o makapangyarihan ng Diyos na sinasamba natin dito sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Huwag tayong susuko na pagtiwala sa Panginoon na panghawakan mo sa salita na panghawakan po natin yung mga pangako po ng ating Panginoon sa ligan at maging pag-asa po natin sa araw-araw na umunahin po natin dito. Sabi rin po dito sa Gospel chapter 1:8, huwag mong kalitaan sa aking mga aklat na pausan o buhay yung araw ko. Pagkasunod ko ang masasabi ko, talagang ikinhawa at pasalanan ang buhay ng salita. Sabi ko dito, huwag mo natin kalitaan sa sayang mga salita. Pausan, bilang sa Kristiyano, mahalaga na tuloy natin yung salita ko ng Panginoon ay lagi ko natin pinaka na mahalaga po hindi ko natin pinakalimutan o pinakalitaan na sayang yung salita ko ng Panginoon. Dahil ang salita ko ng Diyos ay nagbibigay ko sa atin ang parahan. Ang salita ko ng Diyos ay Diyos na nagpapatatago sa atin na nagpapaalala ko sa atin kung mga sinirahan na pinakaharap ko na sabi ko ito. Pag-ulit ko lang tayo yung araw ko. Pag-ulit ko lang yung unahin ko. Pag-aralan yung salita ko ng Diyos na hindi lang ko natin kung babantayin ng basta-basta kundi pag-aaralan po natin at una po ay manalangin muna po tayo bago tayo salita po ng Panginoon na mag-iigo tayo sa Panginoon ng Panginoon na mag-iigo tayo sa Panginoon ng kaunawaan para maunawaan po natin yung salita ng Panginoon na makapunan bago po tayo ng salita ng natin pag-uunawaan. Kaya mahalaga po bago po tayo salita kasama ka ng mga salita ay tayo po ay manalangin po na tulog sa ating Panginoon. At sabi dito, pag-ulay mo tayo ng araw. Ano ang ginagawa natin? Ano yung mga bagay na nasa paligid natin o ano ang sitwasyon na nilalakaran natin ay patuloy mo tayo natin sa salita at araw na lagi natin alalahan yung salita ng Panginoon. Upang masunod kung ano yung mga nakasabi dito. Kapag tayo ng salita ng Panginoon, masusunod natin mga nagsaan doon. At sabi dito, kung ganun magiging hawa at sasagana ang buhay dito sa salita. Kapag pinagbulit mo na yun natin yung salita ng Panginoon, ay biging hawa po
gawin natin o kasagaran yung buhay natin. Alam ko na hirap po yung buhay sa pagod dito dahil nandito tayo sa mundo na iba-iba yung mga kasalanan natin pero pinag sa siya na meron ng panalalig sa ating Panginoon. Patuloy na gawing pundasyon po natin yung salita ng Panginoon na patuloy na basahin po natin dito at alam po natin na kapag hindi po tayo sumunod hindi po tayo nabago na sa akin po pag-aralan yung salita ng Panginoon so hindi tayo doon mag-aaral ng buhay na inanin po natin dahil alam po natin na lahat ng pagbihira po natin ay meron po pinawaan ng pagkakagawa ng Panginoon. Kapag po binasa po natin wala po binabasa o pinag-aaralan o ina-apply yung salita ng Panginoon ay ay iginhawa at nasagana ang ating buhay dito sa lupa na kahit na minsan ay pagusto sa pangangailangan financial ay natin yung Panginoon na nagbibigay sa iyo na nagpuprovide sa iyo ng pangangailangan. Gusto hindi mo lang pumautos niya na natin yung papapalaan dahil pagpapala po ng Panginoon sa Gatana. Kumulimay po tayo sa Brisigan, kumulimay tayo sa Anasamapagal. At sa mundo na mahalaga po na ipakaya po natin yung salita ng Panginoon. Gusto po kasi na kapag po tayo ay nakakasay sa isang may mga tao na o po sila nakakasay sa continuous or sa mga fellowship ay pinamihinahan po nila. Pero normal naman po sa isang tao na panggunaan po kabahan kapag po baguhan pa lang. Pero kapag tuloy-tuloy po nila natitiwala po yung nagagamit sa kanyang ministry ay nandun na ginagabayan na siya ng Panginoon pinapahilan po tayo ng pamahayaan ng Panginoon upang mapagtagumpayan po natin bawat mga salita na binabahagi po natin. Huwag po tayo mahihiya na ibahagi po yung mga salita na sa bawat mga kaklase po natin, kapatid po natin, mga pamilya po natin. Wala pa po po na pananalig mo, pananampalataya sa Panginoon dahil tayo sa pamilya, tayo po mga hindi lang na tayo lang po dapat na sumunod sa kanya dahil yung susunod sa kanya dahil tayo nakakilala sa kanya kaya huwag po natin sayangin yung kunin po natin sa Panginoon, huwag po natin sayangin yung pagkakataon na may mahayag po natin yung salita po at tuloy po natin sa bilang po mag-aaral na malapit na po yung bakasyon natin, malapit na po yung magpapalinga o yung best day po natin. Ito po na sa panahon po na magpapakasyon po tayo ay magagamit po yung cellphone para makakakay po tayo ng mga pagkataan na dito pero yung po yung madalas po na wala po pala na palataya kapag po na magagamit po yung pagkataan sa iyo mapalat po tayo dahil minsan tayo po yung nakakasay hanggang gagawin na yung mga tao mga kabataan sa mga tao na gusto ko maasay sa gawain ng Panginoon sa gusto ko pagkagawain ng Panginoon kaya salamat po tayo sa Panginoon dahil pagpapala po yung natatama sa akin na tayo ay nagagamit sa kanyang ministry. Balik po tayo sa bakasyon na pagsikapan po natin tumayo dahil yung gusto ng Panginoon tumayo po tayo at nalangin po na samahan po tayo ng Panginoon na patuloy na ngayon pala ako ay pagpapayan po mga selso po gawain na ating lalawin sa labas na marami po yung mga maakit po natin. Iba po mula po yung supply. Marami kasi yung mga kapatid po natin na nagsiwalaan na maalo. Marami na po yung mga kapatid po natin na nagsiwala. Kaya, ayun, wala ito
sa workshop po may babawi po tayo. Aakit po tayo ng maraming mga kaluluwa, marami po tayo mga kamalayan na makakakay. Basta tuliwala po tayo ng mga at pag-iisip po tayo ng gawin sa kanya na naipakita po yung mga salita. Maganda po ako dito sa mga dapat po natin dadaan bilang sa pagkakataon. Kristiyan, na hindi at hindi sa kanong. Una po, lagi po basahin ang salita. Sabi ko sabi ko nga po na lagi po tayo magsalita. Magbasa ng salita namin. Dahil kami nga po yung na bilang sa pagkain na sa ating paulo. Para po sa buhay natin yung pagbabasa ng salita natin. Dahil kung tayo sa isang tao, kailangan nila ng pagkain para mabuhay. Hindi ko mag-speak para ito natin. Kailangan po natin ang salita ng Diyos para mag-init yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung wala mo po, huwag mo niyang mag-share ng kanyang mga salita sa iba. At gamitin namin yung mga talento at kakayahan, ibigay ng Diyos sa mga akay sa mga tao wala kong kapakayaan. At yun lang po. Hindi ko tayo po rin namin. Kung ako yung pagdalaman ko na ang mas lalo po kung paano natin pananampalataya at lalo po lagi sa ating